Magandang araw po sa ating lahat. Ang bahagi ko po, Psalms chapter 64 verse 1 to 3. Panalangin upang ingatan ng Diyos, awit ni David, upang awitin ng punong mga awit. O Diyos, ang hikbi ko, ang aking dalangin sana'y pakinggan. Sa pagkaligalig dahil sa kaaway, huwag akong hayaan. Pagtanggol ako sa mga pakanalihim ng sabuatan, yung mga pangkat na ang binabalak pawang kasamaan. Ang kanilang dilay katulad ng tabak na napakatalas, tulad ng palaso, inaasinta kung sila'y mag-usap. Amen. God bless po sa ating lahat. Ang mapagpalang araw sa ating lahat mga kapatid. Ang aking pong babasahin para sa ating daily devotion ay nasa mga awit, kabanata 64, sa talatang 4 hanggang 6. Sa kublihan nila, sila'y nag-aabang sa mabuting tao at walang awa nilang tinutudla sa pagdaan nito. Sa gawang masama ay nagsasabwatan, nag-uusap sila kung saan dadalhin ang patibong nilang di dapat makita, at ang sasabihin pagkatapos nilang makapagbalangkas, ayos na itong kasamaang ating binabalak, damdamin ng tao at ang isip niya'y mahiwagang ganap. Amen. Purihin ang ating Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Magandang araw po sa ating lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay matatagpuan sa Book of Psalms chapter 64 verses 7 to 8. Ang sabi po dito, subalit ang Diyos na may palaso di magpapabaya. Walang abog-abog, sila'y tutudlait susugatang bigla. Dahilan sa sila'y masamang nangungusap, kaya wawasakin, at ang makakita sa gayong sinapit, sila'y sisisihin. Amen. Makikita po natin dito ang mabilis at tiyak na katarungan ng Diyos laban sa mga masasamang nagbabalak ng masama. Makikita din po natin dito na binibigyan diin ito na habang nagtatago ang mga kaaway upang manakit, ang Diyos ay kikilos ng biglaan upang sila ay sugatan at pahiyain dahil sa kanilang sariling masasamang salita at gawa. Ang palaso ng Diyos ay sumisimbolo sa kanyang makapangyarihang paghatol sa darating na panahon sa hindi inaasahan. Kaya sabi po, diba, darating ang Panginoon na parang magnanakaw, at dapat po tayo ay laging ready upang sa pagdating ng Panginoon tayo ay laging nakahanda. Amen. Purihin po ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang mga salita. Good morning po ulit. Tayo magbahagi ng ating devotion sa Psalms chapter 64 verses 9 to 10. Sabi dito, yaong nakakita'y sisidlan ng takot, ipamamalita ang gawa ni Yahweh at isa sa isip ang kanyang ginawa. Sa gawa ni Yahweh, ang mga matuwid pawang magagalak. Magpupuri sila at sa piling niya ay mapapanatag. Puri ng Diyos sa pagkakabasa ng kanyang mga salita. Gaya nga po ng aking sinabi doon sa 64 and 63, inilalarawan doon yung kapuntahan ng masasama at mga anak ng Diyos, no? Na talagang magkaiba yung destinasyon pagdating natin sa kabilang buhay, no? Yung mga hindi kumikilala sa ating Panginoon, pag nakita nila talagang matatakot, no? Halimbawa, yung sa gera, instead na manilangin at magtiwala sa ating Panginoon, tayong mga mananampalataya ay excited sa kanyang pagdating. Pero yung mga hindi kumikilala, sisidlan sila lalo ng takot sa kanilang mga puso, no? Ito yung pinapaalala sa atin na laging maging handa. Huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa sa panahong ito dahil talagang nalalapit
na ang pagbabalik ng ating Panginoon. Yun lamang po, magandang araw.